Lalaki, iniligtas ang buhay ng babae na nasa panganib. Paano niya ipagkatiwala ulit ang kanyang sarili sa taong mahal niya kung siya mismo walang tiwala sa sarili? Na siya mismo takot balikan ang nakaraan. Handa na ba siyang magtiwala ulit alang-alang sa taong mahal niya? Cecilia, bumangon ka na dyan at magsaing ka na. Maaga pa tayo sa palengke. Sabi ng aking tiyahin na si Auntie Isabel. Siya ang nagkup-kup sa akin simula nung ako'y grade 1 at hanggang ngayon kakagraduate ko lang sa grade 12. Pumanaw na si Mama nung ako'y 7 taong gulang. Si Papa naman nasa Dubai, nagtatrabaho. Siya ang nagpapadala ng allowance ko pero minsan kinukulang pa rin. Nag-iipon daw kasi siya upang kahit papaano makapagkolehiyo ako. Walang tiyak na araw kung kailan siya uuwi at wala rin kasiguraduhan kung hanggang kailan siya dito sa Pilipinas kung umuwi man siya. Kapag namimiss ko si Mama at Papa, niyayakap ko na lang si Tibers, ang aking stuffed toy na medyo may kalakihan. Regalo sa akin ito nila Mama at Papa nung ika-7 kaarawan ko. Bakasyon ngayon, kaya tumutulong ako kay Auntie sa pagtitinda sa palengke. Dito rin ako nakadestino tuwing Sabado at Linggo sa mga araw na may pasok. Maaga kami naghahanda, partikular sa araw na ito, araw ng Sabado, dahil market day ito sa aming bayan. Dali-dali akong bumangon bago pa ako buhusan ng tubig ni Auntie Isabel. Mainitin ang ulo ni Auntie, kaya ginagawa ko agad ang mga utos niya bago pa ako mapabuntungan ng kung anumang hinanakit niya sa mundo. 4:00 na ng umaga, natapos na ako magsaing at dali-daling nag-igib sa puso na katabi ng basketball court. Tinahak ko ang pamilyar na kalsada, bitbit ang 2 timba. Mistulang na bulabog ang buong barangay sa tunog ng puso nang aking sinimulang itaas baba ang hawakan ng puso. Maingay man, kailangan ko itong gawin upang di ako mapagalitan ni Auntie. 3 balik ko na sa pag-igib. Maya-maya pa, may pumasok sa gate ng basketball court dahilan ng pagtunog nito. Di ko pa man nakikita ang itsura. Alam ko na agad kung sino ang taong iyon base sa tunog ng bolang dinidribble. Si Andrew, ang varsity player ng barangay namin na popular sa mga babae. Nag-iensayo siya araw-araw kahit na magaling na rin naman siya mag-basketball. Lagi ko siyang nakakasalubong tuwing umaga. Siya nag-iensayo ng basketball. Ako naman nag-iigib ng tubig. Napuno ko na ang 3 naglalakihang drum sa kusina at banyo. Ako'y naligo at inihanda na ang mga dadalhin namin ni Auntie na mga gamit sa palengke. Sumakay na kami sa tricycle ni Uncle Mark. Ibinaba niya kami ni Auntie sa labas ng palengke at siya naman magpapasada na ng kanyang tricycle. Bumungad sa akin ang masangsang na amoy ng palengke pero sanay na ako dahil mistulang tahanan na ang palengke sa akin. Inihanda ko ang mga gagamitin tulad ng kutsilyong panghiwa at hiwaang kahoy. Maya-maya pa, nag-deliver na si Mang Kanor ng isda ng aming ibebenta ngayong araw. Siya ang isa sa mga supplier namin ng isda at iba pang produktong galing sa dagat. Gusto ni Auntie na bago kami umuwi, maubos ang aming paninda. Kung may matitira man, inuuwi upang uulamin o di kaya ibebenta kinabukasan. Maraming mga taong aking nakakasalumuha dito sa palengke. May babae, lalaki, bata at matanda. May maganda at pogi. Meron ding hindi kagandahan at mga taong di naman bumibili at tumatambay lang sa istante namin para mang-abala. Isa na doon si Ken. Siya ay kasing edad ko na anak ni Aling Augusta na nagtitinda ng gulay sa kabilang bahagi ng palengke. May itsura si Ken at marami mga dalagang bumibili dito sa palengke at nagpapapansin sa kanya. Marahil ito ang dahilan kung bakit ang kanilang gulayan ang laging dinadayo ng mga namamalengke. Alam kong may gusto sa akin si Kent, pero di ko na lang iyon binibigyang pansin dahil crush siya ni Elizabeth, ang pinsan ko na anak ni Auntie Isabel. Ayaw ko maging dahilan ito ng pagkamuhi ni Elizabeth sa akin, lalo na at
May galit siya sa akin sa di ko malamang dahilan. Natapos na ang araw at may isang pirasong isda na lang ang natitira ng aking dadalhin pauwi para ulamin sa hapunan. Todo ngiti si Auntie Isabel dahil malaki ang kita namin ngayong araw. Nilinis ko na ang malansang lamesa kung saan nakadisplay ang mga isda kanina. Narito na ang sundo namin na si Tito Mark, sakay sa tricycle, pawisan galing sa buong araw ng pamamasada. Dumaan muna kami sa nagbebenta ng pritong manok para ulam mamaya. Dumating na kami sa bahay, nilinis ko ang isda at pinirito. Nauna nang maligo si Auntie sa banyo kaya hinintay ko siyang matapos. "Cecilia!" Sigaw ni Auntie na halos marinig na ng buong barangay. Dali-dali akong pumunta sa kanyang kinaroroonan bago pa mabalita sa buong barangay ang ginawa kong mali. Ano po yun, Auntie?" Tanong ko kay Auntie. Nanginginig ang boses ko, halatang kinakabahan. "Bakit hindi mo pinuno ang mga drum kanina? Walang tubig dito." Saad ni Auntie sa medyo mahinahong boses. "Auntie, puno po ang mga drum bago tayo pumunta sa palengke kanina." Sagot na may buong katotohanan. Bakit kaunti na lang ang tubig dito? Mag-igib ka na ng ipampapaligo mo dahil uubusin ko ito." Napa-oo na lang ako dahil wala rin naman akong magagawa. Dala-dala ang 2 timba. Nag-igib ako ng tubig. Akin namang nakasalubong si Andrew. May dala ulit siyang bola na tumalbog sa direksyon ko kaya akin itong dinakip at ipinasa sa kanya pabalik. "Thank you." Pagpapasalamat ni Andrew. Malamig ang kanyang boses na anemoy boses ng isang bokalista sa banda. Naamoy ko ang pabango niya na mamahalin. Nanatili ito sa hangin kahit na 1 minuto na ang lumipas ng kami nagkasalubong. Tumingala ako sa direksyon ng bahay ni na Auntie. Nakita ko si Elizabeth na nakadungaw sa bintana ng kwarto niya. Hindi ko alam kung nagdidilim ang mukha niya o sadyang madilim lang ang kinaroroonan niya. Nagpatuloy na ako sa pag-igib ng tubig. Sapat lang ito sa aking pangligo at may sobrang kaunti kung sakaling may ibang panggagamitan. Papasok na ako sa gate. Nandun si Elizabeth, nakahalukip-kip. Hindi ko lang pala guni-guni ang nakita kong madilim niyang mukha kanina. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy ako sa paglalakad. Bitbit ang mga timba sa magkabila kong kamay nang bigla akong natumba at nabasa ng tubig. Pinatid ako ni Elizabeth. Basang-basa man, nagpatuloy ako sa paglalakad. Bitbit ang mga timbang, wala ng laman. Gusto kong gumanti, subalit wala akong magagawa. Hindi na bago sa akin ang masamang pag-uugali ni Elizabeth. Pag pinatulan ko pa siya, mas magiging malala ang eksena. Kakampihan siya ni Auntie Isabel kahit siya naman ang may kasalanan. Nasanay na ako sa hindi maayos na pagtrato nila sa akin. Ngayon pa ba ako kikibo sa kabila ng ilang taong pagtitimpi ko? At isa pa, pagod ako galing sa palengke. Wala na akong lakas pa para patulan ang kababawan ni Elizabeth. Tatayo na sana ako nang bigla may humatak sa buhok ko, pababa. "Inahas mo na nga si Kent, pati si Andrew, lalandiin mo pa?" Sigaw ni Elizabeth. Matutunugan ang panggigil sa boses niya. Mahapdi ang anit ko dahil sa sabunot ni Elizabeth. Hinawakan ko ang buhok ko para mabawasan kahit papaano ang sakit. Pinikit ko ng mariin ang aking mga mata at di napigilang magbato ng suntok pataas. Naramdaman ko ang paglapat ng aking kamao sa panga ni Elizabeth dahilan ng pagsigaw niya ng aray nang mas malakas pa sa mga nauna niyang paninigaw. Nagsilabasan ng aming mga kapitbahay sa kanilang mga tahanan. Ganun rin sina Auntie at Uncle na may hawak pang pinggan. Halatang nasa kalagitnaan ng panghapunan. Dali-daling pinuntahan ni Uncle Mark ang kanyang anak na ngayon nakahawak na sa kanyang panga, buhat ng aking pagsuntok. "Ano namang ginawa mo sa pinsan mo, Cecilia?" Pasigaw na tanong ni Auntie Isabel, bakas doon ang galit. Ako pa talaga ang pinagbumukha ang may kasalanan ng bruha, kahit na ganito na ang itsura ko.
Pinsan? Kailan ba nila ako itinuring na pamangkin? Pinsan, kapamilya? Tumayo ako at nakayukong tinungo ang banyo. Maraming masasakit na salita ang narinig ko mula kay Auntie. Mga panunumbat na akalain mo'y hindi ako kinakawawa sa poder nila at hindi ginagawang utusan. Namalayan ko na lang na tumutulo na pala ang mga luha ko habang ako'y nakaupo sa sahig ng banyo. Nahihirapang huminga. Nanlalabo ang paningin, buhat ng mga luhang tumutulong mula sa aking mga mata. Pasan-pasan ang bigat sa dibdib na nararamdaman. Pagod, antok, kalungkutan, halo-halo ang nararamdaman ko. Nagising ako sa maliit kong kwarto sa ilalim ng hagdanan matapos magsilaglagan ang mga alikabok sa aking mukha. Senyales na may naglalakad sa hagdanan. Tinignan ko ang oras sa aking cellphone. 4:00 na ng umaga. Hindi ko nabatid kung paano ako napunta sa aking kwarto kagabi. Hindi rin ako sigurado kung nakapaghapunan ba ako o wala. Tumunog ang tiyan ko. Ngayon sigurado na akong di nga ako nakapahapunan. Mabigat man ang mga talukap ng aking mga mata, pinilit kong bumangon. Tinahak ko ang kinaroroonan ng lababo at nagbumog ng tubig. Tinignan ko ang ulam na natitira sa lamesa na natatakpan ng malaking palanggana. Nandun ang isang pirasong pritong isda na dinala ko pa kahapon galing sa palengke. May kaunting kanin rin na sapat lang para sa akin. Nagbukas ang frigider sa bandang kusina. Dahilan ng pagliwanag nito, si Uncle na may kinuhang kung ano sa loob. Siya pala ang dumaan kanina sa hagdanan. Ito ang ulamin mo. Akin sana yan kagabi, pero nabusog agad ako. Kinilagay ko na lang sa ref. Saad ni Uncle, matapos ilagay ang platitong may fried chicken. Tinago niya siguro ito sa ref para di nakainin pa ni Elizabeth na sobrang takaw sa ulam. Salamat po. Sabi ko na di masyadong klarong boses dahil may kanin sa loob ng bibig ko. Mabait si Uncle Mark. Mas mabait kaysa kay Auntie Isabel na mismong kapatid ni Papa. Hindi niya ako pinapahirapan sa gawaing bahay. Di katulad ni Auntie at ng pinsan ko na ginagawa akong alalay. 5:30 na nagising si Auntie. Tapos na ako magsaing at mag-igib ng tubig. Mabuti na lang at araw ng linggo at di na kami muna magtitinda sa palengke. 7:00 na ng umaga nang natapos akong magwalis sa labas at diligan ang mga halaman ni Auntie. Nagpaalam ako sa auntie ko na pupunta ako kina Betty na best friend ko mula pagkabata. Mabuti at pinayagan niya pa rin ako sa kabila na nangyari kagabi. Naglalakad ako sa kalsada at panay ang tingin ng mga nakakasalubong ko sa akin. May dumi ba sa mukha ko? Pero maayos naman ang itsura ko. Bago ako lumabas ng bahay ni na Auntie, titignan ko na lang ulit ang itsura ko sa salamin pag dumating na ako sa bahay ni na Betty. May mali ba sa suot ko? Nakaputing t-shirt ako at maong na shorts hanggang sa taas ng aking tuhod. Hindi ito masagwang tignan at ito rin madalas na suot ko kapag lumalabas ng bahay. O baka may kasama akong naglalakad na hindi ko nakikita. Tanong ko sa aking isipan. Napailing ako dahil sa aking naisip. Imposible naman ata iyon. Nakarating na ako sa bahay ni na Betty. Binati ng nanay ni Betty. Siya si Ma'am Rebecca Mozones. Isa siyang teacher at Tita Rebecca ang tawag ko sa kanya. Kasalukuyan siyang nasa kanyang hardin. Inaalagaan ng kanyang mga halaman. Binati ko siya pabalik at pumunta malapit sa kanya para magmano. Pumasok na ako sa loob ng bahay nila. Betty? Betty! Tawag ko kay Betty upang ipaalam sa kanya na nandito na ako. Mariin kong tinitigan ang refleksyon ko sa salamin. Ngunit wala naman akong napansing mali. Ay sus! Nagpapaganda pa sa salamin. Si Betty nakakalabas lang sa kwarto niya. Hindi kaya. Tinignan ko lang kung may dumi ba sa mukha ko o kung may mali sa suot ko. Pinagtitinginan kasi ako ng mga nakasalubong ko kanina papunta dito. Sabi ko habang natatawa
dahil sa sinabi ni Betty. Natural, Cecilia. Sa ganda mong yan, lahat mapapatingin. Nang bola ka pa. Tara na nga sa labas. Yaya ko kay Betty sa hardin nila. Dinaluhan namin si Tita Rebecca sa silong ng puno ng mangga habang siya kinikilatis ang bulaklak na rosas sa may paso. Magkatabi kaming umupo ni Betty sa mahabang kahoy ng upuan. Nakapag-decide ka na ba sa kursong kukunin mo, Cecilia? Bakit hindi ka nalang kaya maging teacher kagaya ko? Tanong ni Tita Rebecca na hindi pa rin inaalis ang mga mata sa rosas niyang tanim. Teacher siya sa elementarya at iniengganyo rin akong gayahin ang kanyang propesyon. Oo nga, Cecilia, matalino ka naman at masipag, tapos maganda pa. Tsak na bagay ka sa pagtuturo. Dagdag pa ni Betty na ngayon lumapit sa puno ng gumamela at inamoy ang mga bulaklak nito. Pag-iisipan ko pa. Sagot ko kahit na ang totoo'y may napili na akong kurso sa kolehiyo. Yun ang Bachelor in Tourism Management. Bala ko kasing maging flight stewardess. Aray! Sigaw ni Betty. Kaya dali-dali namin siyang dinaluhan ni Auntie. Namumula ang sa ibabang parte ng ilong niya at naiiyak ang itsura. Anong nangyari? Si Auntie Rebecca nabakas ang pag-alala sa mukha. Tinusok ng bubuyog ng inamoy ko yung gumamela. Saad ni Betty habang tumatawa na dahilan ng pagtawa rin namin ni Tita Rebecca. Marahil ayaw niya ring pagpaalalahanin ang ina. Mukhang hindi rin naman malubha ang tusok ng bubuyog. O siya, maiwan ko muna kayo at kukunin ko ang first aid kit at maghahanda na rin ang merienda natin. Sabi ni Tita Rebecca bago pumanhik patungong kusina ng kanilang bahay. Bumalik na ako sa aking kinaupuan at sumunod rin si Betty. Okay ka lang ba talaga? Tanong ko nang mapansing napapapikit siya. Halatang iniinda ang kirot na dulot ng tusok ng bubuyog. Oo naman, malayo kaya to sa bituka. Sagot niya. Tinampal pa niya ako sa balikat pero mahina lang naman. Kamusta si Kent? Boyfriend mo na ba siya? Tanong ni Betty. Nakita niya kami ni Kent magkasama isang beses. Naglalakad pa uwi dahil hinatid ako ni Kent mula sa palengke. Nauna kasing umuwi si Auntie Isabel at ako lang ang naiwang mag-isa. Mula noon, lagi na niya akong tinutukso kay Kent. Nako, hindi no. Kaibigan ko lang yun at alam mo namang gusto yun ng bruha. Sagot ko at lumitaw sa isipan ko ang galit sa itsura ni Elizabeth. Bruha talaga yang si Elizabeth no? Ano naman yun sa kanya na ikaw ang gusto ni Kent at hindi siya? Natural naman na ikaw yung magugustuhan dahil mas maganda ka kaysa sa kanya. Gigil na saad ni Betty. Bumalik na si Tita Rebecca, dala ang kahon ng first aid kit. Ipinatong niya ito sa lamesang gawa sa kahoy at pumasok ulit sa loob ng kusina. Sa muli niyang pagbalik, may dala na siyang malaking tray na may lamang 3 baso, juice sa pitchel at langganang may lamang sandwich. Kumain kami ng merienda habang nagkukwento si Tita Rebecca tungkol sa mga masasayang karanasan niya sa pagtuturo. Hindi pa rin siya tumitigil sa pag-iengganyo. Ubos na ang aming merienda nang dumating si Tito Aljun na papa ni Betty sakay ng kotse. Engineer siya sa kasalukuyang nakadestino sa kabilang bayan. Pinagbuksan siya ni Betty ng gate upang makapasok ang kanilang sasakyan. Nang bumaba si Tito, may dala siyang litsong manok. Magtatanghali na rin kasi at ang dalang litsong manok ulam para sa pananghalian. Nagmano ako kay Tito. Magpapaalam na sana ako para umuwi. Nang yayain niya ako dito na lang mananghalian. Cecilia, dito ka nang mananghalian? Nakangiti niyang sabi. Hindi na po Tito, uwi na nga po ako at saka nabusog po ako ng merienda naming sandwich at juice. Pagtatanggi ko sa paanyaya. Dito po mananghalian Cecilia pa. Diba Cecilia, may pupuntahan pa tayo mamayang hapon? Pala desisyon na si Betty. Tinutukoy ang kakabukas lang na coffee shop sa kabilang kanto.
Napagplanuhan naming puntahan iyon at ililibre niya ako ng matcha. Madalas dito na ako kumakain sa bahay ni na Betty pag inaabutan ako ng oras ng pagkain. Ako na nga lang rin ang tumatanggi pero mapilit talaga sina tito at tita. Kumain kami ng pananghalian at nang natapos, kami ni Betty ang nagugas ng pinggan. Sinadya naming bilisan upang makapunta agad sa coffee shop at makapagpalamig sa aircon doon. Nagpaalam na kami kina tito at tita na kami ay may pupuntahan. Nilakad namin ang kalsada patungo sa coffee shop. Naaliw ako sa mga kwento ni Betty tungkol sa kachat niya sa Facebook na si Mike. Dumating na kami sa coffee shop. Napapikit ako nang maamoy ang pamilyar na amoy kasabay ng pagdampi ng malamig na hangin mula sa aircon sa aking balat. Umupo ako sa aircon samantalang si Betty naman pumunta na sa counter para mag-order. Kailan nga pala ang tryouts niyo, Andrew? Boses ng lalaki. Andrew, yung palaging nagpa-practice sa basketball court? Sa Lunes daw, sabi ni coach. Nakumpirma ko na siya nga yung Andrew na nasa isip ko matapos marinig ang malamig niyang boses na malabokalista. Kaya pala pamilyar ang amoy, pabango pala ni Andrew. Bumalik si Betty, kakatapos niya lang umorder. Umupo siya sa harapan ko na todo ngiti. Maliban kasi kay Kent, tinutukso niya rin ako kay Andrew na kasalukuyang nasa likuran ko. Maya-maya pa, tumunog ang bell sa counter. Nangangahulugang handa na ang pastry at inumin na order namin. Nilibot ko ang aking paningin upang kumpirmahin kung sa amin ba talaga ang order na ready nang kunin sa counter o baka order ng ibang lamesa. Hindi ko na malayan na tumayo na pala si Betty para kunin ito. Tumayo rin ako upang kunin ang order dahil nahihiya ako na siya na nga ang nagbayad sa inumin at pastry ay siya pa ang kukuha nito. Nagkabanggaan kami ni Betty dahilan ng pagtama ko sa lamesa ni na Andrew at aking natumba ang iced coffee sa ibabaw nito. Natapon ito kay Andrew at napunta sa shorts niya. Sorry. Sabi ko at agad nilinis ang natapong inumin kay Andrew gamit ang table napkin sa ibabaw ng mesa nila. Habang nililinis iyon, may naramdaman akong gumalaw sa loob ng shorts niya na para bang lobo na inihipan ng hangin kaya lumaki. Dahan-dahan kong inangat ang aking paningin na mapagtanto kung ano ang bagay na iyon. Nagtama ang mga mata namin ni Andrew. Pulang-pula ang kanyang mukha, parang kamatis na sobrahan sa hinog. Tila napaso ang aking makasalanang kamay nang agad kong inalis ang mga ito sa shorts ni Andrew. Galit ba siya? Pero walang bakas na galit sa mga mata niya. Siguro nahihiya siya. Nahihiya na baka pagtawanan siya ng mga makakasalubong niya dahil sa naiwang puting mansya ng creamer ng iced coffee sa kanyang kulay itim na shorts. Sorry. Paghingi ko ulit ng paumanhin para na iyon sa pagtulong ko sa pagtuyo sa shorts niyang nabasa at hindi para sa pagbasa ko nito. Tumalikod ako kay Andrew at hinarap si Betty. Pulang-pula rin ang mukha niya. Pilit pinigilan ang kanyang tawa. Nagulat ako na may babae pala sa tabi ko. Siya ang barista ng coffee shop. Muntik ko na siyang masangga nung ako'y umikot para tumalikod kay Andrew. May bitbit siyang makapal na rolyo ng tissue na inabot niya kay Andrew. Mahigit kumulang 30 segundo na ang lumipas mula nang sinubukan niyang iabot ang tissue. Ngunit di siya pinapansin ng binata na hanggang ngayon pinupunasan ang kanyang shorts gamit ang tissue na basang-basa na. Sinampal ata ng kahihiyan ang baristang babae dahil hindi siya pinansin ni Andrew kaya ipinatong niya na lang sa lamesa ang rolyo ng tissue. Ready na ang order niyo, miss? Sabi ng barista sa mataray na tono. Inirapan niya pa ako. Mukhang may gusto siya kay Andrew. Hindi ko tuloy alam kung galit ba siya dahil sa aksidente kong pagtapon ng iced coffee kay Andrew na customer nila o dahil sa nahawakan ko at ginising
ang natutulog na alagang dragon ni Andrew. Kinuha na namin ni Betty ang aming order at pinilit ko siya sa labas na lang namin kakainin ang mga ito kahit na dine-in sana ang amin na pagplanuhan. Hindi ko na kasi kaya pang harapin si Andrew matapos ang kahiyang ginawa ko sa loob ng coffee shop. Iniisip ko pa lang ang mga susunod naming pagkikita lalo na tuwing umaga na ako mag-iigip ng tubig at siya ay mag-iensayo sa basketball court. Gusto ko na lang lamunin ng lupa. Tumambay kami ni Betty sa maliit na park at doon na lang kinain at ininom ang mga binili. Tawa siya ng tawa habang kinukwento ulit ang mga nangyari sa coffee shop. Ako naman naiiyak dahil hindi maalis sa aking isipan ang kahihiyang kung ginawa kay Andrew. 4:00 na ng hapon na mapagdesisyonan namin ni Betty na umuwi na. Baka kasi pagalitan ako ni tita kapag gabihin ako sa pag-uwi at may gawaing bahay pa namang naghihintay sa akin doon. Sumakay na lang kami ni Betty ng tricycle dahil sa sobrang kabusugan dahil buong araw kaming kumain, juice at sandwich, pananghalian at nagmatcha at pastry na binili ko sa coffee shop. Mukhang sasabog na ang tiyan ko. Paalam Betty, sabi ko kay Betty habang kinakaway ang aking kaliwang kamay. Paalam rin Cecilia, sa susunod na linggo ulit. Si Betty na nilingon ako bago tuluyang binuksan ang gate ng kanilang bahay. Inabot ko ang aking pamasahe kay Manong ng driver ng tricycle. Bumaba na ako ng tricycle at dahang-dahang naglakad patungo sa bahay ni na Auntie. San ka galing? Matari na tanong ni Auntie. Kina Betty po Auntie. Di ba po nakapagpaalam ako sa inyo kanina? Di niya ako sinagot at binalik ang tingin sa may telebisyon. Pumunta ako ng lababo at naghilamos ng mukha. Marami pa ang tubig sa may drum kaya di na ako nag-igib pa. Hinugasan ko na lang ang mga pinggan at nang matapos nagsaing na rin ako. Si Uncle Mark madalas ang nagluluto ng ulam kaya pagkatapos ng pagsaing pwede na ako magpahinga. Hindi na ako maghahapunan pa dahil busog ako. Humiga ako sa aking higaan. Matigas ito pero pagod ako para magreklamo pa. Nanulukbo ako ng kumot upang di ako maistorbo ng mahuhulog ng alikabok kapag may dumaan sa hagdanan. Pinikit ko ang aking mga mata at naalala ang pulang-pula na mukha ni Andrew, yung mukha niya kanina sa coffee shop. Nagdasal na lang ako para makalimutan ang mga nangyari kanina. Go Andrew! Go Andrew! Sigaw ng mga nanonood sa basketball court. Chinicheer nila si Andrew na kasalukuyang may hawak ng bola, suot ang kulay pulang uniforme. Hinaharangan siya ng lalaki na may apelyedong Bornok sa likod. Mabilisan niyang dinidribble ang bola at nilusutan si Bornok. Hinarangan si Andrew ng dalawang lalaki na hindi klaro ang itsura. Pinasa niya ang bola sa kanyang kakampi na malabo rin ang mukha na animoy gamitan ng blurry effects. Ibinalik kay Andrew ang bola. Tumira siya ng tres at na-shoot ito. Naghiyawan ang mga nanonood. Naglakad patungo sa direksyon ko si Andrew. Nilibot ko ang aking paningin kung ako nga ba talaga ang tinitignan niya. Bakit ganito? Bakit walang mukha ang mga katabi ko? Yung ibang manlalaro? Bakit malalabo ang kanilang mga itsura? Tinitigan ko si Andrew. Bakit ang itsura niya klarong-klaro, samantalang yung sa iba malabo? 3 hakbang na lang ang layo niya sa akin. 1, 2, 3. Yumuko si Andrew. Magkapantay ng aming mukha. Dahan-dahan nilalapit niya ang mukha niya sa akin. Dadampi ang labi niya sa labi ko. Nasipa ko ang dingding ng aking silid. Nagising ako. Mabilis ang pintig ng aking puso. Hinahabol ko ang aking paghinga. Tumayo ang balahibo ko dahil sa aking panaginip. Sensasyon na parang ako'y nahuhulog sa panaginip. Pero hindi ako nahulog sa panaginip ko. Basketball, mga taong malabo ang mukha. Bornok, si Andrew. Hindi kaya
Nahuhulog na ako kay Andrew. Sinampal ko ang aking sarili. Ano ba itong napanaginipan ko? Maaga akong nagising dahil maaga rin akong natulog kagabi. Maliban na lang sa paggising ko dahil sa panaginip. Panaginip? Napailing ako. Pinipilit kalimutan ang bagay na iyon. Nagsimula na ako sa gawaing bahay. Inuna ko mag-igib kaysa magsaing dahil ayaw kong makasalubong kami ni Andrew. Nahihiya akong harapin siya dahil sa nangyari kahapon. Natapos ko nang punuin ang mga lalagyan ng tubig nang marinig ko ang tunog ng dribble na bola sa basketball court. Paniguradong si Andrew iyon. Mabuti at di niya ako naabutang nag-iigib. Natapos na ako magsaing at maghahanda na sana ng mga dadalhin sa palengke na mapansin ko ang mga hugasin sa lababo. Buruhang Elizabeth, bakit hindi niya hinugasan ang mga ito kagabi? Sa takot na ako pa ang pagalitan ni Auntie Isabel, hinugasan ko na lang ang mga hugasin. Pusit! Pusit kayo dyan! Sigaw ni Aling Maya. Siya nagtitinda rin ng isda dito sa palengke. Ang kanyang istante sa mismong harapan ng sa amin. Sa mga nagtitinda ng isda, siya lang ang may pusit. Maaga kasi siyang dumating dito sa palengke, kaya nauna siyang makapili ng isdang ibebenta. Nagkakaubusan kasi ng klase ng isda na dinideliver ng mga supplier. Kung maaga ka sa palengke, makakapili ka ng isdang iyong ibebenta na posibleng walang ibang tindera. 10:00 na ng umaga. Dagsaan ang mga tao ngayon. Mga ganitong oras kasi maraming bumibili ng mga gulay, karne at isda na lulutuin pang ulam sa pananghalian. Pogi, puset, 200 lang 1 kilo. Pagtawag ni Aling Mayang sa lalaking dumaan. Sariwa po ba ito? Tanong ng lalaki. Ay syempre, kita mo namang maitim ang mga pusit ko dahil marami pang tinta. Pagpapaliwanag ni Aling Mayang. Kung ako ang tatanungin, bibilhin ko yung mga pusit ni Aling Mayang. Maliban sa sariwa, malalaki rin ito. Tamang-tama sa nagbabagang uling para ihawin. Cecilia, hindi ka pinagbabantay dito para tumunganga. Magtawag ka ng mga mamimili. Si Auntie, siya ang galit dahil walang bumibili ng paninda namin. Bangos! Tilapia! Bangos! Tilapia kayo dyan! Sigaw ko upang hindi mapagalitan ni Auntie. Umalingaw-ngaw ang boses ko sa buong palengke dahilan ng paglingon ng mga tao sa direksyon ko. Marami mga mata ang nakatutok sa akin na para bang may ginawa akong kasalanan. Isa doon ang lalaking iniengganyo ni Aling Mayang na bumili ng pusit sa kanya. Ay, bangus pala ang bibilin ko, sabi ng lalaki at tinalikuran si Aling Mayang na kumuha na sana ng plastik na dapat lalagyan ng mga pusit. Lumapit sa estante namin ang lalaki. Nakangiti siya sa akin pero hindi ko alam kung dapat ko ba siyang gantihan ng ngiti o hindi, lalo na at sa kabilang estante ang galit na mukha ni Aling Mayang. Medyo natagalan ang lalaki sa pagpili ng isda. Marami siyang tanong sa akin na akin namang sinagot dahil ang mga ito tungkol sa pagpili ng sariwang isda. Sa huli, 1 kilong bangos ang kanyang binili. Nagpasalamat ako sa kanyang bumili at siya ay pumanhik na. Dumagsa ang mga tao sa estante namin. Ang kaninang pumipili sa meat section, ngayon kinikilatis ang mga isdang aming tinitinda. Halos magkanda siksikan na ang mga tao sa harap ng estante namin sa sobrang dami. Nagupan na ang kaninang bagyo ng mga tao. Marami ang bumili ng bangos. Ganon din ang tilapia. Konti na lang ang natitira kaya magpapaalam ako kay Auntie na uuwi na ako. Auntie, pwede na po ba akong umuwi? Dadaan pa kasi ako kina Betty at may ibibigay si Ma'am Rebecca Monzones. Nako, hindi pwede. Dapat maubos mo na itong mga isda bago ka umuwi. Si Auntie na ngayon binibilang ang benta ng isda. Nako Isabel, pauwin mo na yung pamangkin mo. Mukhang pagod na yung si Cecilia oh. Papuntahin mo na lang si Elizabeth dito
at siya na yung pagtindahin mo. Gusto na magpahinga ng bata oh. Pangungumbinsin ni Aling Mayang. Ay, huwag kang makisali dito Mayang. Kaya mo lang naman pinapauwi si Cecilia dahil kung nandito siya, wala kang mabebenta. Lahat kasi ng mga namamalengke dito gustong bumili pag ang maganda kong pamangkin ang nagbantay. Auntie Isabel, bakit hindi anak mo ang pagbantayin mo? Palibhasa, tamad yang si Elizabeth. Dagdag pa ni Aling Mayang sa mahinang boses na sapat na upang marinig ni Auntie. Kaysa naman sa anak mong si Bridget na pangit. Sagot ni Auntie matapos marinig ang sinabi ni Aling Mayang tungkol kay Elizabeth. Anong sabi mo? Sigaw ni Aling Mayang sabay tapo ng pinakamalaking pusit kay Auntie. Tumama ang pusit sa mukha niya at naglabas ito ng maitim na tinta dahilan ng pagkapuno ng mukha ni Auntie na kulay itim na dagta. Mabuti na lang at medyo malayo ang kinaroroonan ni Auntie sa akin kaya di na ako nadamay pa sa pagtalsik ng tinta ng pusit. Hayop ka? Sigaw ni Auntie at kumuha ng bangos sabay tapon sa direksyon ni Aling Mayang. Kitang-kita ko ang pagtalbog ng bangos sa malambot at medyo kulubot na balat sa pisngi ni Aling Mayang. Kukuha pa sana ng pwedeng itapon si Aling Mayang. Ngunit pinigilan siya ni Mang Kaloy, ang kanyang asawa. Kakarating lang nito at medyo nagulat pa sa mga nangyari. Nilingon ko si Auntie na puno ng tinta ng pusit ang mukha at hawak-hawak ang malaking planggana bilang panangga sa kung anuman ang itatapon sa kanya ni Aling Mayang. Ibinalik ko ang aking paningin kay Aling Mayang. Aray! Sigaw ni Auntie. Kinapatingin ako sa direksyon niya. Kalmado na si Aling Mayang habang nilinisan ni Mang Kaloy kaya imposible siya ang dahilan ng pagsigaw ni Auntie. Sino ang nagtapon ng manok? Sigaw ni Auntie habang nakatingin sa kanyang kaliwa kung saan nakatayo ang mga estante ng mga nagtitinda ng manok. Sa lamesa sa harap niya ang isang buong manok. Ito siguro ang tinutukoy niyang tinapon sa kanya. Walang umamin sa pagtapon ng manok kay Auntie. Wala rin nagsumbong kung sino man ang nakakita sa nagtapon nito. Nilibot ko ang aking paningin. Marami mga tao ang nakikipag-osyoso. Ang mga namimili nakatunganga na tila nakapagpanood ng taping ng mga artista. Ganon rin ang mga nagtitinda na animoy unang beses makakita ng away palengkera. Patuloy nagpaparinig si Auntie pero hindi kay Aling Mayang kundi sa kung sino man ang nagtapon ng manok sa kanya. Maya-maya pa dumating si Uncle Mark. Hindi siya nagulat sa nakitang mukha ng asawa na hanggang ngayon may tira pa ring tinta ng pusit. Inalok ko kanina si Auntie. Nalinisin ng tissue ang mukha niya pero tinanggihan niya ito. Ayaw niya sigurong maudlot ang pagwilga kaya mas pinili niya na lang nalinisin ang sarili kaysa magpatulong. Niyaya ni Uncle si Auntie na umuwi at maligo at sumama naman ang huli. Ako tuloy ang naiwan sa palengke hanggang sa maubos ang tinda naming isda. Oh, Cecilia! Si Kent na kumakaway pa, suot niya ang uniforme na pang-criminology sa Universidad ng San Joaquin. Doon ko rin balak mag-aral dahil walang tuition fee doon dahil pampubliko lang. Kamusta ka? Tanong ni Kent na tuluyan na siyang makalapit sa akin. Nakangiti siyang umupo sa tabi ko. Eto bad trip, sagot ko gamit ang nakasimangot kong mukha. Bakit naman? Tanong ni Kent na hindi pa rin naalis ang ngiti sa labi. Pupunta kasi sana ako kina Ma'am Rebecca. May ibibigay raw siya sa akin. Pero ako yung naiwan dito sa palengke. Pagpapaliwanag ko, saan ba si Auntie Isabel mo? Inosente niyang tanong. Hindi niya ata nabalitaan ang mga nangyari dito sa palengke. Hindi mo alam? Pagkukumpirma ko. Ang ano? Ikinuwento ko kay Kent ang mga nangyari dito sa palengke at walang tigil siyang tumawa. Hindi ko natuloy na malayan pa ang oras at pagkaubos ng tinitinda kong isda.
Nilinis ko na ang aming istante. Medyo natagalan kahit na tinulungan na ako ni Kent. Nakasando na siya ngayon at kulay asul na shorts. Kinuha niya iyon sa mga iniwang damit niya sa kanilang istante. Niyaya ako ni Kent na sumakay sa tricycle. Pero tinanggihan ko iyon. Libre niya pero nahihiya ako. Hindi rin minsan nakakatuwa ang palaging maglibre. Medyo may kalayuan ang palengke sa bahay nila Auntie. Pero pwede namang lakarin. Maglalakad na lang ako dahil nagtitipid ako ng pera. Malapit ng ika-19 na kaarawan ni Betty at gusto ko siyang bilhan ng regalo. Sinamahan ako ni Kent kaya sinabi kong wag na. Mapilit siya dahil madilim na raw kaya hindi na ako nakipagtalo. Tinanong ako ni Kent tungkol sa kung saan universidad ako mag-aaral at kung anong kurso ang kukunin ko. Sabi ko, sa Universidad ng San Joaquin at hindi pa ako nakapagdesisyon ng kursong kukunin ko. Kinuwentuhan ako ni Kent na makaranasan niya sa kolehiyo habang kami naglalakad. Mayroong nakakatawa, nakakaiyak at nakakatakot kaya hindi ako nabagot sa paglalakad. Hindi na namin namalayan pa na malapit na kami sa bahay. Sinabihan ko si Kent na mauna nang umuwi dahil abot tanaw na rin naman ang bahay ni na Auntie. Tumanggi siya noong una dahil wala ng tao sa kalsada pero ako'y naging mapilit sa takot na baka makita ni Elizabeth na kami magkasama. Ayoko nang maulit pa ang nangyari nung nakarang gabi matapos yung makita ang pagpasa ko pabalik ng bola kay Andrew. Naglalakad ako nang madaanan ko ang lalaking naninigarilyo nakatayo katabi ng poste. Wala nang tao sa kalsada kaya medyo kinabahan ako. Kilala ko ang mga nakatira sa lugar namin kaya sigurado ako hindi siya taga rito. Miss, gusto mo yosi? Tanong ng lalaki sa akin na dahilan ng pagtuli ng aking paglalakad. Hindi ko na siya nilingon pa at patuloy lang ako sa paglalakad nang biglang may humawak sa kaliwang braso ko. Agad kong hinawakan gamit ang kanang kamay ko ang braso nang humawak sa akin at pinaikot dahilan ng pagbitaw nito. Tinulak ko ang lalaki. Siya natumba sa kalsada. Hindi ko ipinalampas pa ang pagkakataon at ako'y kumaripas ng takbo papunta sa bahay ni na Auntie. Akala siguro ng lalaking iyon hindi ako makakapanlaban dahil babae ako. Babae man ako pero araw-araw kaya ako nagbubuhat ng mabigat. Araw-araw kaya ako nag-iigib ng tubig sa umaga. Sa sala sina Auntie at Uncle nanonood ng telebisyon. Hindi ko na ikinuwento pa kina Auntie at Uncle ang nangyari dahil baka mapagalitan lang din ako sa sasabing kasalanan ko pa dahil nagpagabi ako. Pagkatapos kong maligo, kumain ako ng hapunan at tagugas ng pinggan. Nagpaalam akong matutulog na at ako'y pumasok na sa aking kwarto. Nagdasal ako, nagpasalamat dahil walang masamang nangyari sa akin ngayong araw at hininging wag na magkaroon ng weird na panaginip. Mabilis na lumipas ang mga araw. Bukas, magsisimula na ang enrollment sa Universidad ng San Joaquin. Kwalipikado ako sa 3 kursong aking ina-applyan. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Secondary Education, Major Science, at Bachelor of Science in Criminology. Sinubukan ko rin yung panghuli. Naisipan ko rin kasing magpulis dahil sa mga kwento ni Kent. Bukas, pupunta ako sa universidad para sa interview. Narito ako ngayon sa maliit na teres sa ikalawang palapag ng bahay ni na Auntie. Ako'y nakaupo sa kahoy habang pinagmamasdan ang mga bituin sa kalangitan. Nakakahumaling silang pagmasdan. Nagdiningning, nagbibigay liwanag sa madilim na gabi. Nagsipagtahulan ang mga aso sa kabilang kanto. Tinignan ko ang direksyon ng pinagmumula ng ingay. Wala akong makitang tao, pero walang tigil ang pagtahol ng mga aso. Muli kong binalik ang aking paningin sa mga bituin. Polares, sabi ko habang pinagmamasdan ang pinakamaliwanag na bituin sa langit. Nagupan na ang tahulan ng mga aso.
Napansin kong may naglalakad sa kalsada kung saan kanina nanggaling ang nakakabinging mga tahol. May naglalakad. Siya'y nakaitim na jacket na may hoodie. Base sa kanyang silweta, may suot siyang malaking bag sa likod. Tila mabigat ang laman nito. Tumayo ang mga balahibo ko. Iba ang pakiramdam ko sa taong iyon. Para bang walang ibang maidudulot kundi peligro. Pumasok na ako sa loob at siniguradong nakalak ang pintuan sa teres. Dinalaw na ako ng antok kaya ako'y matutulog na. Pupunta pa ako bukas kina Betty. Naglalakad ako patungo sa bahay ni na Betty. Napapansin kong nagkukumpulan ang mga tao. Umagang umaga, nagsisipag-tsismisan. 8:00 na ng umaga at kakatapos ko lang mag-umagahan at hugasan ang mga pinggan. Naku, nakakatakot na talagang tumira dito sa barangay natin. Talamak na ang krimen dito. Chismosa number 1. Oo nga, gabi-gabi may nakawan. Chismosa number 2. Sabi ko nga kasi sa inyo, kriminal yung bagong lipat sa Block 6. Unang kita ko pa lang sa kanya, alam ko nang wala siyang gagawing mabuti. Chismosa number 3. Dapat talaga lagyan ng CCTV bawat sulok ng barangay natin. Yang si Kapitan kasi walang ginagawa kundi magbadyong. Chismosa number 4. Pakikipagpalitan ng salita ng mga marites na nagkukumpulan. Naalala ko ang nakita ko kagabi. May kaugnayan siguro iyon sa nangyari kagabi na dahilan ng pagsisilabasan ng mga marites. Nagpatuloy na lang ako sa paglalakad papunta sa bahay ni na Betty at hindi pinansin pa ang mga marites na patuloy rin sa pakikipagpalitan ng chismis. Nang makarating ko ang bahay ni na Betty, una kong nakita si Tito Aljun. Inayos niya ang doorknob ng kanilang bahay. Nagmano ako kay Tito at pumasok na sa loob. Naabutan ko si Betty na naghuhugas ng pinggan habang si Tita Rebecca naman nakaupo sa sala set. Hinahalungkat ang malaking karton. Magandang araw, Cecilia. Bati ni Tita Rebecca. Magandang araw din po, Tita. Bati ko pabalik sa kanya, sabay upo sa malambot nilang sofa. Maya-maya pa, naglabas si Tita ng kulay gintong doorknob mula sa karton ng kanyang dinala kay Tito na abala pa rin sa pagmamaniobra ng pinto. Natapos na si Betty sa paghugas ng pinggan na ngayon tinutoyo na ang mga kamay sa punas na nakasabit sa hawakan ng ref. Nilibot ko ang aking paningin sa kabuuan ng bahay ni na Betty. Maaliwalas ito, makukumpara sa mga bahay na pangmayaman. Bumalik sa pangalungkat ng karton si Auntie. Nakakatakot na ang panahon ngayon. Talamak ang krimen. Kagabi, may ninakawan doon sa Block 8. Hindi ba malapit lang iyon sa inyo, Cecilia? Si Tita Rebecca, ang bahay nila nasa Block 3. Ay opo, yun siguro ang pinag-uusapan ng mga taong nadaanan kanina. Sagot ko. Kaya nga rin dinodoble namin ang proteksyon ng bahay. Sinisigurado muna ni tito mo yung mga pintuan na maayos ang lock. Baka sa susunod, ang bahay naman namin ang pasukin. Wika ni tita. Makikita ang pangangamba sa kanyang mukha. Sinunyasan ako ni Betty na pumasok sa kanyang kwarto. Kaya sumunod naman ako. Magmo-movie marathon kami. At binuksan ni Betty ang kanyang laptop. Doon kami manunood ng pelikula. Nakadapa kaming dalawa. Sa harap namin ang laptop. May popcorn na hawak si Betty. Meron ding tissue sa gilid kung sakaling maiiyak kami sa kakapanood. 10:00 pa lang ng umaga, tutok na tutok si Betty sa panonood. Nakakilig ang mga eksena sa pagitan ni na Martin at Samantha. Di ko napigilang umiyak. Kinuha ko ang tissue at pinunasan ang aking mga luha. Bumibigat ang talukap ng aking mga mata. Binuksan ko ang cellphone ko. Nagising ako 6:30 na ng hapon. O siguro, mas mainam kung sasabihin gabi na. Nakatulog ako mabilis
kasi akong antukin kapag kakatapos umiyak. Madilim na sa labas. Nang tignan ko ang bintana. Dali-dali akong tumayo para ayusin ang sarili. Pumasok si Betty sa kwarto. Betty, ba't di mo ko ginising? Papagalitan ako ni auntie nito. Nakatulog rin kasi ako. Kakagising ko lang rin. Di na raw tayo ginising ni mama at papa dahil mukhang pagod ka raw pati na rin ako. O siya, uwi na ako. Sagot ko kay Betty. Dito ka na raw maghapunan, sabi ni papa. Alam mo naman yun, mapilit. Si Betty na di maikakaila ang pag-alala. Kilala na niya si tita at alam niyang di biro kong magalit iyon. Hindi na ako nakatanggi pa kay Tito Aljun at doon naghapunan. Dahilan kung bakit mas gagabihin ako sa pag-uwi. Inalok akong ihatid ni Tito Aljun pero akin iyong tinanggihan sa kadahilanang ayaw ko namang abala pa. Si Tita Rebecca ang naguhugas ng pinggan at si Betty naman ang kasama ko nagbabantay ng tricycle. Pinarahan ni Betty ang tricycle. Bago pa man ako tuluyang makapasok sa loob, nagsipagtayuan ang aking mga balahibo. Sa Block 8 po kuya, pagbibigay ko ng lokasyon. Hindi sumagot ang driver. Patuloy lang siya sa pagmamaneho. Habang bumabiyahe sakay ng tricycle, nadaanan namin sina Andrew kasama ang kanyang mga barkada. Nandun rin ang kausap niya sa coffee shop nung nakarang linggo. Ang bawat isa sa kanila may dalang bisikleta. Madalas silang nagbebisikleta na magkasamang tuwing hapon. Nagtama ang paningin namin ni Andrew. Sinundan niya ako ng titig. Uminit ang pisngi ko. Sariwa pa rin sa aking isipan ang nangyari sa coffee shop. Malapit na ang Block 8 pero lumiko ang tricycle sa kalsada na palabas ng barangay. Kuya, dun po yung Block 8. Sabi ko sa driver habang tinuturo ang direksyon nito. Kinakabahan na kong masama ang aking kutob sa driver na ito. Alam ko, sagot ng driver na dahilan ng pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang boses na iyon, siya yung lalaking nakaitim na jacket na nag-alok sa akin ng yosi. Kuya, bababa na po ako. Sabi ko gamit ang nanginginig na boses. Hindi siya sumagot at patuloy lang sa pagmamaneho. Nagdadalawang isip ako kung ako ba ay tatalon sa tricycle o hihintayin na lang ang pagtigil ng tricycle bago ko maripas ang takbo. Mabilis ang takbo ng tricycle. Kinatakot akong tumalon. Siguradong hindi lang gasgas ang aking aabutin kapag ako'y tumalon. Medyo malayo na ang narating namin. Ako'y nagdadasal na sana walang mangyaring masama sa akin. Na sana'y ma-checkpoint kami, madaanan at ako'y masalba sa kapahamakan. Tumigil ang tricycle sa madilim na parte ng kalsada. Agad akong lumabas ng tricycle at tumakbo patungo sa mga kabahayan nang hindi lumilingon sa likuran. Aray! Sigaw ko nang may humawak sa buhok dahilan ng aking pagtigil sa pagtakbo. Ang mahabang buhok hawak ng lalaki gamit ang kanyang kanang kamay samantalang ang kanyang kaliwang kamay na nakatakip sa aking bibig. Pinipigilan akong sumigaw. Hinalikan ako ng lalaki sa leeg. Naamoy ko ang kanyang hiningang amoy, yosi. Wala akong magawa, kundi ang umiyak sa takot at pandidire. Hindi ako makagalaw. Mahigpit ang hawak niya sa akin. Magkalayo talaga ang lakas ng babae at lalaki. Maswerte na lang siguro ako nung nakaraan dahil hindi siya nakahanda sa pagtulak ko nang ako'y kanyang hawakan. Biglang may tumunog na parang malaking bakal na nahulog sa lupa. Dahilan ng pagtigil ng lalaki sa kababoyang ginagawa. Tumilapon ang lalaki. Muntik na niya akong mabangga, buhat ng kung anong pwersa ang nagtulak sa kanya palayo. May lalaking nakatayo. Hindi ko siya mamukaan dahil madilim at patuloy ang pagtulo ng aking mga luha. Ligtas na ba ako? Bumangon na mula sa pagkakatilapon ang lalaki. Sinugod niya ang aking tagapagligtas at bumato ito ng suntok.
Nakailag ang huli at siya naman ang sumuntok sa driver ng tricycle. Nawala ng balanse ang driver ng tricycle at napaatras para bumelo. Lumapit sa kinaroonan ng kanyang tricycle ang lalaki. May kinuha siyang kung ano. Natamaan ng liwanag mula sa streetlight ang kamay ng tricycle driver. Kuminang ito. Napaatras ang aking tagapagsalba. Kanina ko pa binabalak na tumakbo pero natatakot ako sa kung anong pwedeng mangyari sa lalaking tumulong sa akin. Hindi kakayaning konsensya ko kung may mangyayaring masama sa kanya, lalo na't na ngayon may hawak na patalim ang kanyang kalaban. Maliit lang ang dala nito, mga 5 pulgada ang haba. Medyo pakurba ito na tila disenyo para mahirapang hilahin kapag binaon. Sinusubukan kong sumigaw, ngunit walang lumalabas na boses sa bibig ko. Nanginginig pa rin ang buong katawan ko at hindi alam ang gagawin. Papasugod na ang lalaki. Hawak ang dala nito, biglang may humampas sa kanyang likod. Sinubukan pang humarap ng lalaki sa pumalo sa kanyang likod. Pero hinampas ulit siya kaya siya ay natumba. Patay na kaya siya? Napansin ko ang lalaking tulalang nakatayo, hawak-hawak ang malaking kahoy na humugit kumulang 1 metro ang haba. May paparating na sasakyan at nung tuluyan na itong makalapit, nailawan nito ang lalaki. Matapos kong maaninag ang mukha niya, akin siyang nakilala. Siya yung kasama ni Andrew sa coffee shop at ang aking tagapaligtas ay si Andrew pala. Baka sa mukha ng dalawa ang takot. Tumigil ang sasakyan. Patrol ito ng barangay. Sakay ang iba pang kanina kasama ni na Andrew. Kasalukuyan kaming nasa presinto. May mga katanungan ang pulis at tanging iling lang at tango ang aking nasasagot. Tinatanong rin si Andrew tungkol sa mga nangyari na kanyang sinasagot. Bumukas ang pinto at pumasok sina Tita Rebecca, Tito Aljun at Betty. Niyakap ako ni Betty. Humahagulgol siya kasabay ng walang tigil na pagtulo ng kanyang mga luha. Hinatid ako ni na Tito Aljun sa bahay. Ikinuwento nila auntie ang mga nangyari at humingi ng paumanhin dahil sa manangyari. Dapat daw inihatid na lang nila ako dito sa bahay sa kabila ng aking pagpupumilit na umuwi mag-isa. Naliligo ako sa CR at pinaandar ang shower. Nilinis ang katawan at ang isipan. Pinagdadasal na sana panaginip lang ang lahat. Naway dalhin ng tubig ang bigat ng aking nadarama. Hindi ako nakatulog. Gising akong buong magdamag. Paulit-ulit sa isipan ko ang mga nangyari kagabi na para bang sirang plaka. 6:00 na ng umaga. Hindi ako nag-igib o gumawa ng kahit anumang gawaing bahay. Wala akong lakas at mas pipiliin ko na lang na bungangaan ni auntie kaysa kumilos. Cecilia, bumangon ka na dyan. Hindi ba may interview ka ngayon sa San Joaquin? Boses ni auntie matapos kumatok. Nakakagulat at hindi ang pagpunta sa palengke ang kanyang pinaalala sa akin. Hindi ako umimik dahil wala akong lakas para ngayong araw. Narinig ko ang buntong hininga ni auntie. Nakita ko sa aking imahinasyon ang problemado niyang mukha sa likod ng pinto ng aking kwarto. Cecilia, tara na. Pumunta na tayo sa San Joaquin. Sabay tayo magpa-interview. Ihatid tayo ni Papa. Parang nagising ako bigla matapos marinig ang boses ni Betty. Alam kong hindi aalis siya nang hindi ako kasama. Siya ang tipo ng kaibigan na hindi ka susukuan. Binuksan ko ang lock ng kwarto. Nakahiga pa rin ako sa higaan. Hinila ito palabas ni Betty at ang tuluyan na itong bumukas, aking nakita ang mga nag-aalalang mukha ni na Betty, Auntie Isabel at Tito Aljun. Wala akong magawa sa pamimilit ni Betty. Ngayon, papasok na kami sa loob ng Universidad ng San Joaquin para sa interview namin ni Betty. Unang muna akong sinamahan ni na Betty. Napipi ako sa mga katanungan na nag-i-interview sa lahat ng kursong aking pinag-applyan. Magaling ako sa pagsasalita, Tagalog man o English.
Pero mistula akong batang hindi alam ang gagawin habang kaharap ang tagapag-interview. Mabuti na lang at sa pagkatapos ko ng interview, kinausap ni Tito Aljun ang interviewer. Pinaliwanag niya na ako'y wala sa focus dahil sa aksidenteng nangyari kagabi. May dala siyang papel na base sa pagkakarinig ko, police records, bilang ebidensya sa nangyaring insidente kagabi at hindi lang siya nag-iimbento ng kwento. Ay opo sir, nagulat nga rin ako sa performance ni Cecilia sa interview sapagkat mataas ang kanyang mga scores sa lahat ng subject sa entrance exam. Huwag po kayong mag-alala, binilinan po kami ng dean na tanggapin ang mga estudyante na mataas ang natanggap na score sa entrance exam kahit na hindi gaano kaganda ang resulta ng kanilang interview. Baka raw po ay nahihiya lang o kaya walang kahandaan sa interview. Lalo na po si Cecilia. Sobrang taas ng kanyang punto sa entrance exam. Marahil ay isa siya sa top 10 na may pinakamataas na nakuhang score sa buong universidad. Isang karangalan para sa College of Business and Accountancy ang magkaroon ng estudyanteng kasing husay niya. Wika ng babaeng nasa 30 anyos na nag-e-interview. Maagang natapos ang interview namin ni Betty. Binigyan kami ng 3 araw nang pumili ng kurso kung saan kami mag-e-enroll kung sakaling di pa buo ang aming desisyon sa pagpili ng kurso. Ayoko nang bumalik pa sa USJ kaya nag-enroll na agad ako sa BS Tourism. Ganon din si Betty na di ko alam kung talagang gusto ang kursong tourism o nag-enroll lang dahil ito ang napili ko. Idinaan muna kami ni Tito sa 7-Eleven. Wala akong gustong bilhin pero pumasok pa rin ako sa establishmento dahil ayaw kong maiwan sa sasakyang mag-isa. Si Betty pumipili sa mga nakahilerang chocolate. Sumusunod ako sa likuran niya nang hindi ko inaangat ang aking paningin. Dut-dut ako ng dut-dut sa aking cellphone kahit wala naman akong makabuluhang ginagawa. Cecilia! Boses iyon ni Kent mula sa likuran. Nilingon ko siya at nginitian. Nakaputing t-shirt siya na nakatuck-in sa maong niyang pantalon. Bumagay ito sa sapatos niyang Nike na kulay puti. Mukha itong mamahalin. Narinig ko ang nangyari sa'yo kagabi. Okay ka lang ba? Tanong ni Kent nang tuluyan na siyang makalapit. Baka sa kanyang mukha ang pag-alala. Oo, okay na ako. Siniglahan ko ang pagsagot upang makumbinsi si Kent. Nakapagpa-enroll ka na ba? Pag-iiba ni Kent sa usapan. Oo, kasama ko nga si Betty at papa niya. Tourism management ang napili ko. Sagot ko at binaling ang tingin kay Betty na ngayon nakangisi na. Mabuti kung ganun. Cecilia, babayaran ko na to. May gusto ka bang bilhin? Si Betty, hawak ang tsokolateng Dairy Milk. Wala akong bibilin eh. Tara na, bayaran na natin yan. Bye Kent. At tinungo namin ni Betty si Tito na ngayon pumipila sa counter. Papalabas na kami ng 7-Eleven nang muntikan kami magkabanggaan ng babaeng may parehas na suot kay Kent. Criminology student rin siguro. Ba't kasi di tumitingin sa dinadaanan? Mataray niyang tugon. Sorry, paghingi ko ng paumanhin. Bago pa tuluyang masara ang pintuan ng 7-Eleven, narinig kong tinawag ng babae si Kent. Napalingon ako sa aking likuran kung saan ang babae nakasalubong sila. Kent, para sa akin ba yan? Tanong ng babaeng tinutukoy ang ice cream na nasa cup ng hawak ni Kent. May sinabi si Kent sa babae pero hindi ko na iyon narinig dahil ibinalik ko na ang aking tingin sa harapan. Cecilia, para sa'yo. Sabay abot ni Kent ng ice cream nang hinarap ko siya. Thank you. Pagpapasalamat ko. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong tanggapin o ibalik gayong masama ang tingin sa akin ng babaeng nag-akalang para sa kanya ang ice cream na binili ni Kent. Muli akong nagpaalam kay Kent at sumunod na kina Betty sa sasakyan. Inabot sa akin ni Tito ang siopaw at coke. Binigyan rin ako ni Betty ng isang buong chocolate. Mas pinili kong unang kainin ang ice cream na bigay ni Kent dahil hindi ko na mai-enjoy ang pagkain nito
kapag ito'y natunaw na. Cecilia, wala ka bang nakakalimutan? Tanong ni Betty habang nakangiti. May chocolate sa ngipin niya, kaya napatawan ng konti. Napaisip ako. Wala naman. Bakit Betty? Sagot ko na napasimangot sa kaninang nakangising si Betty. Birthday ko kaya ngayong araw. Sambit ni Betty, may pagtatampo sa poses niya. Ay, nakalimutan ko Betty. Pasensya na. Naiinis ako sa sarili sa pagkalimot sa birthday ni Betty. Nako, ano ka ba? Okay lang. Naiintindihan ko naman kung nakalimutan mo. Hindi nga lang kami nakapaghanda ng pagkain, Cecilia. Pero sa susunod na araw, siguro magluluto kami para sa birthday girl. Si Tito Aljo na kanina pa nakikinig sa usapan namin ni Betty. Mabilis na tapos ang bakasyon. Medyo nakaipon ako ng pera pagtulong ko kay auntie sa palengke. Unang araw ng pasukan sa USJ. Hindi ko pala nabibilhan ng regalo si Betty nung birthday niya. Ano kayang magandang iregalo kay Betty? Tanong ko sa isipan habang hinihintay si na Tito Aljo na dumaan. Ihahatid kasi ni Tito si Betty at dadaan rin sila sa amin. Kaya sasabay na lang rin ako sa kanila. Namangha ako sa dami ng tao sa labas pa lang na universidad. Di rin naman ito nakakagulat. Ang USJ ang pinakamalaking pampublikong universidad sa probinsya. Kung populasyon ng mga estudyante ang pag-uusapan, mataas ang standards sa mga estudyante rito. Kaya maswerte ako nakapasa sa kabila na nakakadismayang resulta ng aking interview. Pumasok na kami sa loob ng gate. Nilakad lang namin ito ni Betty dahil may pupuntahan pa raw si Tito. Hindi ako komportable habang naglalakad dahil marami ang napapalingon sa amin ni Betty. Karamihan doon ang mga lalaki. Magkatabi kaming umupo ni Betty sa pangatluhang upuan. Nagsimula na makipagkilala ang iba pero mas pinili kong umupo na lamang. Hi! Anong pangalan mo? Tanong ng mistisang babae na medyo may katangkaran. Straight ang kanyang mahabang itim na buhok na parabang modelo ng shampoo. Cecilia, sagot ko at ginitian siya. Hindi umimik si Betty dahil ako lang rin naman ang tinanong ng babae. Ang ganda mo. Gusto mo bang umupo doon sa tabi ko? Tanong ng babae at tinuro pa ang bakanting upuan sa tabi na kung saan siya kaninyang nakaupo. Okay lang ako rito. Gusto ko kasing umupo malapit sa bintana. Pagdadahilan ko. Ang totoo, pwede rin akong lumipat ng upuan kahit pamalayo ito sa bintana. Sadyang ako lang ang inayayaang lumipat at hindi si Betty kaya mas pinili ko na lang na manatili. Ganun ba? Sambit ng dalaga bago bumalik sa kanyang upuan. Natigil ang usapan ng mga estudyante nang may pumasok na lalaki. Maputi ito at matangkad rin. Maayos siya kung manamit at walang gusot ang polong kanyang suot na kulay kaki. Inikot niya ang paningin. Naghahanap ng upuang wala pang nagmamay-ari. Nilibot rin ang aking mga mata buong silid. Tanging ang pangatlong upuan na lang sa tabi ko at ang upuan na kaninang inalok ng babae ang wala pang nagmamay-ari. Naglakad patungo sa aking kinaroroonan ang lalaki. Mukhang ang upuan sa tabi ko ang kanyang napili. Mahina akong siniko ni Betty. Napansin niya rin ata ang malagkit na tingin sa akin ng lalaki. May nakaupo ba dito? Tanong ng lalaki na sinagot ko naman. Ang ganda ng kilay mo, te. Wika ng lalaki matapos makaupo sa aking tabi. Napansin ko ang pag-ipit niya sa kanyang boses. Pero mas gaganda ka pa kapag ako ang nag-makeup sa'yo. Dagdag pa niya na nagkumpirma na hinala ko hindi siya tunay na lalaki. Hindi ko mapigilang tumawa ng konti. Ganun rin si Betty na muli naman akong siniko. Kaya pala malagkit ang kanyang titig dahil nagagandahan siya sa aking kilay. I'm Terence. You can call me Trixie. Pagpapakilala ng lalaki. Nakaangat ang kanyang kamay upang makipagkamay at akin naman itong tinanggap. Nang matapos sa akin, mas nilapit niya ang kanyang kamay kay Betty at tinanggap din ito ng huli.
4:00 na ng hapon. Walang masyadong formal na klase at puro pagpapakilala lang ang ginawa namin sa mga guro at sa kaklase. Niyaya ako ni Betty na uminom ng matcha sa malapit na coffee shop na hindi ko naman tinanggihan. Ikalawang araw ng pasukan. Maaga akong dumating sa school at tanging ang babaeng nag-alok ng upuan kahapon ang naririto. Hawak niya ang kanyang cellphone at nginitian ako sa aking pagpasok. Janine ang kanyang pangalan base sa pagpapakilala niya kahapon. Walang opisyal na klase ngayon kaya sumama na lang kami ni Betty kay Terence na libutin ang mga booths ng mga clubs. Kumanta si Betty sa audition ng music club kung saan siya nag-join. Si Terence naman nagpalista sa Artist Guild. Tinanggap naman siya dahil bukas ang Artist Guild sa kahit anong klase ng art, pati na rin sa makeup kung saan si Terence bihasa. Napadaan kami sa judo club. Saktong nandun si Kent na tinawag ako. Siya pala ang vice president ng judo club at tinanong niya pa ako kung ako ba ay may interes sa judo at siya mismo ang magtuturo sa akin. Ilang lakad pa, nadaanan ang athletics club at nandun si Janine. Siya ay nagsusulat sa registration form at siya talagang binibigyang pansin ng mga miyembro ng club. Andrew, sasali raw itong si Miss Janine sa club pero hindi para sa sports kundi bilang muse. Nilingon ko ang nagsalita nang marinig ang pangalang ni Andrew. Nakatayo si Andrew, hawak ang bola. Kaharap niya si Janine na gulantang sa kapugian ni Andrew. Tumango lang si Andrew at pumanhik na agad. Iniwan ang ibang miyembro ng club at si Janine na hanggang sa ngayon nakasunod ang mga mata sa lalaki. Bitbit ko ang regalong relo na binili sa malapit na mall. Papasok ako ngayon sa loob ng gusali kung saan ang mga KTV rooms. Nagyaya si Betty na magliwaliw dito sa KTV. Pagkatapos namin kumain sa Jollibee, malapit na lang rin naman kami sa mall. Sinamantala ko na ang pagkakataon na pumuslit ng palihim para bumili ng regalo para kay Betty. Room 103? Tanong ko sa sarili kung tama ba ang pagkakaalala ko. Hinihingal ako dahil sa bilis ng aking lakad. Sinadya kong bilisan dahil napansin ko ang lalaking sumusunod sa akin. Naka-face mask siya kaya di ko siya masyadong namumukhaan. Tinakbo ko na lang ang distansya papunta sa room 103. Hinahabol ko ang aking hininga na isinarado ang pinto ng room. You make me crazier, crazier. Natigil ang kanta na nagve-videoke. Nanindig ang mga balahibo ko matapos marinig ang napakatamis ng boses. Nakakatigil lang sa pagkanta na si Andrew. Andrew? Si Andrew nga. Sa akin nakatuon ang atensyon ng lahat na nasa KTV room ni na Andrew at masasabi kong kanyang mga klase dahil parehas sila ng suot at uniforme. Uniform ng mga engineering students. Mabilisan kong sinirado ang pinto at lumabas. Muli kong tinignan ang numero ng taas ng pintuan ng room 102. Ay, bakit sila Andrew pa? Singhal ko. Cecilia, teka lang. Tawag ni Andrew na hindi ko nilingon. Tuluyan na akong pumasok sa loob ng room 103. Gulat sina Betty at Terence sa itsura kong parang bagong panganak. Namumuo ang butil ng aking pawis sa mukha. Napaabanti ako na may dahang-dahang bumukas ng pinto. Muling bumalik ang gulat sa itsura ni na Betty at Terence na nawala na sana. Pumasok si Andrew. Napakakisig niyang tignan sa malapitan. Cecilia, may problema ba? Bakit mukhang takot na takot ka? Tanong ni Andrew. Bakas ang pag-alala sa kanyang mukha. Sinundan niya pa talaga ako hanggang dito. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Napapikit ako nang maalala na siya nga pala ang nagligtas sa akin sa muntik na gumahasa sa akin. Imposible namang hindi niya nalaman ang pangalan ko noon. Wala. Pagod lang to. Kakatakbo. Pagdadahilan ko. Tila nalulunod ang aking puso
habang tinitignan ang mga mapupungay na mata ni Andrew. Posible pala ang ganito kagwapo na mamuhay dito sa mundong ibabaw. Para siyang engkanto na ang itsura ay disenyo para mapaibig ng mortal at dalhin sa kanilang mundo. Ganun ba? Mabuti kung ganun. Mistulang bituin ang mga mata ni Andrew na nagniningning. Pasimple kong kinurot ang aking kamay. Nanaginip ba ako? Pero masakit ang parte ng aking kinurot. Kami ni Andrew nag-uusap. Si Andrew na varsity player at heartthrob. O siya, balik na ako doon. Kinaway ni Andrew ang kanyang kamay para magpaalam sa aming tatlo. Akmang tuluyan ng masarhan ang pinto. Bumukas ulit ito. Si Andrew pa rin na hindi ko mabatid ang ekspresyon ng mukha. Para siya nababaga sa lagnat dahil sa namumula niyang mukha. Teka lang Cecilia, gusto sana kitang ligawan. Bago pa man ako makasagot, isinerado na niya ng tuluyan ang pinto. Naiwan akong laglag ang panga sa mga narinig. May mahapdi sa aking kamay, kaya akin itong tinignan. Namumula ang kaninang aking kinurot sa pag-aakalang ako'y nanaginip. Gising na gising nga ako. Aking sinulyapan sina Betty at Terence. Hindi lang pala ako ang nagulat, maging sila laglag ang panga. May laro pala ng basketball ang Green Seals. Tara, punta tayo sa covered court. Yaya ni Terence. Tinutuko niya yung basketball varsity team ng USJ. Hindi ako tumanggi o nagdahilan na di pumunta sa covered court. Bagamat iniisip ko pa lang na makikita ko si Andrew, kinakabahan na ako. Sa labas pa lang ng covered court, dinig na ang ingay ng mga naglalaro. Masasabi kong intense ang laro dahil sa mabilisang pagdribble ng bola na tila hindi nagpapahinga ang mga nagdribble nito. Pagpasok pa lang namin, tila nag-iba ang ihip ng hangin sa covered court. Ang kaninang mabilisang paglalaro na palitan ng pag-slow mo ng mga tao. Nabaling ang atensyon ng lahat ng nasa covered court nang tumigil si Andrew sa pagdribble at tumingin sa akin. Ayusin natin, nandito crush ko. Sambit ni Andrew dahilan ng pagbulong-bulungan ng mga estudyante. Nagpatuloy ang laro at mas ginalingan nga ni na Andrew sa paglaro. Ang kanina naghahabulang score ng iba. Patuloy ang paglaki ng lamang ni na Andrew sa kalaban. Miguel, palit muna tayo. Nabaling ang atensyon ko sa nagsalita. Boses iyon ni Kent. Seryoso ang mukha ni Kent na para bang hindi siya magpapatalo sa laro. Muling nagsimula ang laro. Ramdam ko ang tensyon sa hangin. Si Kent, binabantayan ng maigi si Andrew na nagdidribble patungo sa ring. Sinubukang agawin ni Kent ang bola, ngunit sadyang mabilis si Andrew. Natural iyon sa isang basketball varsity player. Muling nakapunto si Andrew. 89-82 ang score lamang ang team ni na Andrew. 5 minuto na lang ang natitira. Maikling panahon pero masyado ring mahaba para mabaliktad ang laro, gayong hindi rin papatalo sina Kent. Nag-time out, kinagpahinga muna ang mga naglalaro. Bago pa man bumalik si Andrew sa court, pumunta muna siya sa gilid ng stage kung saan ang may babaeng kumakanta sa mic. Parte yata sila ng San Joaquin's Songbirds, ang club na nakatutok sa pagkanta at musika. Cecilia! Muling napatingin ang mga tao sa akin at halos tumalon-talon sina Betty at Terence sa kilig. Sasagutin mo na ba ako kapag nanalo kami sa larong to? Tanong ni Andrew na bumulabog sa buong covered court. Yes daw! Nanindig ang balahibo ko nang sigaw pabalik ni Terence. Mukhang naniwala ang lahat na sa akin nang galing ang sagot ni Terence. Tumango at ngumiti si Andrew sa akin bago bumalik sa gitna. Terence, bakit mo sinabi yun? Tanong ko kay Terence. Natataranta ako dahil hindi ko alam kung paano harapin si Andrew. Sige na Cecilia, sagutin mo na kasi siya. Tutal, gusto nyo naman ang isa't isa. Bagay na bagay pa kayo.
Di ba, Betty? Tumango si Betty na tila napilitan lang na umuo. Napasimangot ako at pinagkaisan ako ng dalawa. Mas naging matindi ang laro. Napansin ko ang pag-igting ng panga ni Ken sa tuwing nakakapunto si Andrew. Mas naging agresibo rin si Ken sa laro na tila ayaw ibigay ang panalo kay Andrew. 92-90 ang score. Lamang pa rin si na Andrew. Hawak niya ang bola. 50 seconds na lang ang natitira. Sinusubukang agawin ni Kent ang bola pero mas bumilis mag-dribble ni Andrew kaya nahirapan siya. Sumugod papasok si Andrew at si Kent pinapantayan ang bilis niya. Umikot si Andrew at niligaw ang determinadong si Kent. Tumira siya at pumasok ito. Kasabay ng pag-shoot, ang buzzer na hudyat ng pagtatapos ng laro. Bigong naglakad si Kent pabalik sa pwesto nila. Si Andrew naman ngiting-ngiti habang naglalakad patungo sa lokasyon namin ni Terence at Betty. Ang dalawa mahinang tumitili. Gusto ko nang lamunin ako ng lupa. Cecilia, para sa'yo. Si Andrew inabot ang punpun ng bulaklak. Hindi ko alam kung saan ito nanggaling pero akin itong tinanggap. Ang sayo ko ngayong girlfriend na kita.